Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa Lunes ng umagang ito. 10 minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Lunes ay matatagpuan sa Lucas, Kapitulo 22, talatang 27. Ito po ang sinasabi. Sino ba ang higit na nakakataas? Ang nakadulog sa hapag o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakadulog sa hapag? Ngunit ako'y kasama ninyo bilang isang naglilingkod. Isipin ang mga paraan kung paano nakapaglingkod ang mga tao sa inyo at sa mga miyembro ng inyong pamilya. Ang sabi ni Jesus, ako ay nasa gitna ninyo na gaya niya o naglilingkod bilang tunay na mga tagasunod ni Jesus. Kailangan din tayong maglingkod sa iba. Ang paglilingkod ay pagtulong sa iba na nangangailangan ng tulong. Ang paglilingkod na katulad ng kay Kristo ay nagmumula sa tunay na pagmamahal sa tagapagligtas at pagmamahal at pagmamalasakit sa mga taong binigyan niya tayo ng pagkakataon at direksyon na tulungan. Ang pagmamahal ay higit pa sa damdamin. Kapag mahal natin ang iba, nais natin silang tulungan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga sala. Salamat, Panginoon, sa walang katapusang pag-ibig na inalay mo sa amin. Aming itinataas sa inyo ang aming mga kapatid sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Naway abutin mo sila at pagalingin mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman na kanilang naranasan. Aming inilalapis ang aming mga kapatid na naghahanap buhay sa lansangan, na sila'y ingatan mo at proteksyonan sa mga masasama. Amin ding itataas sa inyo ang aming mga kapatid na mangingisda, na sila ay ingatan mo sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot. Ang malakas na hangin ay kanilang naranasan at ito'y iyong pinahinto. Amin ding itahas sa inyo ang aming mga kapatid na mga magsasaka, na sila'y ingatan mo sa kanilang pagsaka, dahil sila po, Panginoon, ang siyang nagbibigay pagkain ng lahat ng tao. Kaya, O Diyos, dalangin ko ang kalakasan at pag-iingat sa mga magsasakang ito, Panginoon. Amin ding inilalapis sa iyo ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho. Itong may lokal o abroad, na may makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na espiritu upang sila ay magkaroon ng hanap buhay. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas.
Amen. Lahat tayo ay kailangan handang maglingkod. Ano man ang ating kinikita, edad, o katayuan sa lipunan, naniniwala ang ilang tao na mahihirap at mga hamak lamang ang dapat maglingkod. Iniisip ng iba na ang paglilingkod ay dapat ibigay ng mayayaman lamang. Ngunit, iba ang itinuro ni Jesus. Nang hilingi ng ina ng dalawa ng kanyang mga disipulo na kilalanin niya ang kanyang mga anak sa kanyang kaharian. Sumagot si Jesus, ang sino mang mag-ibig at dumakila sa inyo ay magiging lingkod niyo. At sino mang mangibig na maging una sa inyo ay magiging alipin sa inyo. Mateo, talatang 20, kapitulo 20, talatang 26 hanggang 27. Maraming paraan para makapaglingkod. Maaari nating tulungan ang iba sa kabuhayan, lipunan, pisikal, at espiritual. Halimbawa, maaari tayong magbigay ng pagkain o iba pang bagay sa mga taong nangangailangan nito. Maaari nating tulungan ang mga nangangailangan sa pamamagitan ng pagbibigay ng bukas palad na handog ninyo. Maaari tayong maging kaibigan ng isang bagong dating. Maaari nating tamnan ang isang hardin para sa isang nakatatanda o alagaan ang isang taong may sakit. Maaari nating ituro ang ibanghilyo sa isang taong nangangailangan ng katotohanan at aluin ang isang taong nagdadalamhati. Maaari tayong gumawa ng maliliit o malalaking gawain sa ng paglilingkod. Hindi dapat natin kaligtaan, kailangan na tulungan ang isang tao dahil lamang sa hindi tayo makagawa ng malalaking bagay. Ikinuwento ng isang balo ang dalawang bata na nagpunta sa kaniyang pintuan noong kalilipat lamang niya sa isang bagong bayan. Dinalhan siya ng mga bata ng isang basket ng mga pagkain at sulat na nagsasaad na kung kailangan po ninyo ng utusan, tawagin po ninyo kami. Natuwa ang balo sa munting kabaitang ito at hindi ito nalilimutan kailanman. Gayunman, kung minsan ay kailangan nating magsakripisyo ng malaki para paglingkuran ang isang tao. Ibinigay ng tagapagligtas ang kanyang buhay sa paglilingkod sa atin. Mag-isip ng mga tao sa inyong pamilya o komunidad na nangangailangan sa aspitong pangkabuhayan, panlipunan, pisikal o espiritual. Isiping mabuti kung ano ang maaari ninyong gawin upang mapaglingkuran ang iba. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw at buhay. Iniaalay po namin sa inyo ang buong araw na ito at ang aming pamilya. Gabayan at patnubayan niyo po kami sa araw na ito at ilayo sa anumang kapahamakan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.